Igan, mahigit isang buwang dami ng ulan na ibinuhos sa loob lang ng isang araw. Ganyan po katindi ang ulan sa Catarman, Northern Samar. Isa yan sa mga bayan na puruhan ng matinding pagbahang dulot ng shear line na nagpaulan sa maraming lugar sa Visayas at Bicol. Saksi, si Cedric Castillo. Styrofoam at kahoy ang nagsilbing salbabida sa bahang aabot bubong sa Catarman, Northern Samar. Kuha ito sa barangay Ipil-Ipil pasado alas 8 kaninang umaga. Ako makatawid, sobrang lakas ng current. Sa ibang bahagi ng barangay, tila rumaragas ang ilog ang kalsada. Kaya todo kapit ang mga rescuers sa lubid para hindi matangay. Pahirapan ang pagtawid para maabot ang mga stranded na residente. Sa ibang bahagi ng Catarman, lubog pati ilang sasakyan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Northern Samar, mahigit 20,000 pamilya ang inilikas. State of calamity na sa buong lalawigan. Yung binuhos na ulan sa amin ay sa loob lang ng isang araw ay halos o masigit pa sa isang buwan na ulan ng normally by the average ng November. Ang itinuturo ng Pag-asa na dahilan ng delubyo, ang shear line, kung saan nagtatagpo ang malamig na hanging amihan at mainit na hangin mula sa Pasipiko. Sa loob lang ng 24 oras, halos 619 millimeters ng ulan ang bumuhos sa Catarman kahapon. Mas malaki kaysa halos 460 millimeters na ulan na karaniwang bumubuhos sa bayan tuwing buong buwan ng Nobyembre. Dagdag pa riyan ang mga pagulan nitong weekend. Abot bubong din ang bahang naranasan sa iba pang bahagi ng Northern Samar, gaya sa bayan ng Las Navas. Sa bayan ng Rosario, nagbabangka ang mga residente. Alas 2 ng madaling araw daw kanina, tumaas ang tubig sa kanilang lugar. Mabilis din ang pagtaas ng tubig sa bayan ng Lope de Vega. Ayon sa isang residente, hanggang 7 talampakan ang taas ng tubig kaninang madaling araw hanggang pasado alas 7 ng umaga. Sa simbahan muna tumutuloy ang ilang inilikas. Matinding baharin ang naranasan sa Katubig. Gayon din sa Gamay, kung saan pinagtulungang buhatin ng mga residente ang isang kabaong para dalhin sa mas mataas na lugar. Sa Calbayog naman sa Western Samar, natagpo ang nagpalutang-lutang sa sapa ang katawan ng isang lalaki. May natagpuan ding katawan ng lalaki sa barangay Bunuan sa Katbalogan. Iniimbestigahan na ito ng OCD Region 8. And aid that we could bring to the different provinces. Challenge ko natin since yung mga roads di tayo makatawid because medyo flat up. 39 na barangay mula sa 7 bayan ang binaha sa Western Samar ayon sa PDR-RMO. So far, ang pinakamalalim po is nasa 1 meter. Isolated po sa ilang area sa municipality of Gandara. Sa Eastern Samar naman, 13 barangay ang binaha sa bayan ng Hipapad. Isa sa sinagip, 89 anyos na lola. Mahigit 2,000 pamilya ang apektado sa bayan. Kailangan ng mga tao namin yung pagkain, medisina at saka tubig na malinis. Kasi sa ngayon, yung municipality namin is talagang halos lahat baha na, so wala kaming source of water ngayon. Shear line din ang nagpabaha sa ilang bahagi ng Uson, Masbate. Ayon sa MDR-RMO, mahigit 80 pamilya mula sa 3 barangay ang nasa evacuation center ngayon. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo ang inyong saksi. Igan, posibleng umulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa bukas dahil pa rin yan sa shear line, hanging amihan at localized thunderstorms. Batay sa datos ng Metro Weather, posibleng malakas na ulan sa Bicol, Mindoro at Palawan. Sa Visayas, halos buong araw ang inaasahang pag-ulan. Asahan din ang malalakas na pag-ulan sa Samar, Leyte provinces. Sa Mindanao, may ulan sa Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago sa umaga. Pero sa hapon, mas malaking bahagi na ng Mindanao ang uulanin. Dito naman sa Metro Manila, mababa sa ngayon ang tsansa ng ulan bukas pero posible pa itong magbago. Kaya laging maging handa.
Matapos pabulaanan kahapon ni Pangulong Marcos na may lamat ang unit team, nag-iusap-usapan naman ang hindi raw pagpansinan ni na Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez sa arrival ng presidential delegation mula Amerika. Saksi si Ian Cruz. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. Ilang oras matapos banggitin yan sa Hawaii, nag-cruise ang landas sa mga haligi ng unit team sa pagbabalik bansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama niya kasi mula Amerika si House Speaker Martin Romualdez ng Lakas CMD. Habang sinalubong naman ang Philippine delegation ni Vice President Sara Duterte. Maraming kinamayan ng bise pero ang tagpong ito pinag-usapan sa social media dahil hindi nakitang nagkamay ang dalawang opisyal. Ang sabi lamang ng bise. Hindi ko nakita. Hindi ko nakita yung nasa social media. Hindi ako makakomment. Parang sinabi din man yun ng ito ba yun? Wala ako nakita. Hinihingan namin ng reaksyon si Speaker Romualdez pero wala pa siyang tugon. Maugong ang sinasabing iringan umano ng dalawang opisyal. Una, nung nagbitiw ang bise bilang chairman ng Lakas CMD matapos sanggalin ng liderato ng Kamara sa pagka-Senior Deputy Speaker si Pampanga Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na malapit sa bise. Kamakailan naman, tinanggalan ng confidential fund ang budget ng mga civilian agency kabilang ang Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Duterte. Naging mitsa pa yan ng mga banat ng ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Kamara at liderato nito. Kanina, inungkat ng dating Pangulo ang planong impeachment umano laban sa anak. Ginawa ninyo yan, babalik ako sa politika. It's either I run for senator or I will run for vice president. Sabi ng kanyang anak. Kung ano man yung desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya. Nauna nang sinabi ni Romualdez na walang niluluto at na-file ng impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Sa plenary deliberation hinggil sa 2024 proposed national budget, tinalakay ang hindi bababa sa 13 trip abroad ni DENR Secretary Antonia Loizaga. Maging General Manager ng Philippine Retirement Authority, sinita ng mga senador. Kung bakit, alamin sa pagsaksi ni Mav Gonzalez. Thank you, Mr. President. May I ask for a minute suspension? Session suspended. Alas 4:30 na ng madaling araw natapos ang pamorningang deliberasyon sa Senado ng panukalang 2024 national budget. Kabilang sa mga inungkat bago yan, ang hindi bababa sa 13 biyahe abroad ng Environment Secretary mula nang maitalaga siya sa pwesto. Reklamo ng ilang mga taga-DNR mismo sa iba't ibang region na yung kanilang DNR Secretary hindi po nila nakikita or bihira nila makita in person para mag-inspeksyon, unlike the other DNR secretaries who goes to the ground para makausap sila at mag-inspeksyon. Sagot ni Loizaga, sa pamamagitan ng sponsor ng DENR budget, 5 o 6 na beses lang siyang bumiyahe abroad. I don't think nagkamali po yung mga source ko. Let's put her under oath na talagang panindigan niya na 5. I think that sinasabi niya yung kanyang 7, 8, 9, ibang 10. trip personal. So it's not charged to the Ngayong taon, umabot sa 1.1 billion pesos ang pondo ng DENR para sa foreign trips, natataas pa sa 1.173 billion pesos sa panukalang 2024 budget. Ano po yung naging pakinabang ng taong bayan doon po sa mga foreign trips? So ito ay disaster risk reduction. Another United Nations is Climate Change Conference, Conference on Biodiversity. It's always foreign funded. Ibinunyag din ni Tulfo ang umano'y korupsyon sa cadastral survey o survey sa lupa na pinapagawa ng DENR. Nagiging SOP daw po ay 25 to 30% commission bago po pirmahan yung cadastral survey na ginawa ng contractor. Bigay daw nila yung formal complaint nito and then they will prosecute yung tao ng DENR. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Loizaga. Sinita rin ng mga senador si Philippine Retirement Authority General Manager Cynthia Carrion dahil sa pagtitext sa ilan sa kanila para unahing talakayin ang budget ng Department of Tourism kung saan attached agency ang PRA. When I heard that you were texting other members of the Senate,
particularly more insulting messages to Senator Risa Hontiveros to stop asking the budget already of the DNR because, you want to take over, you want the DOT to be next in line. That is not proper. That is inappropriate. Paliwanag ng Tourism Department, she earlier apologized personally to the senators. Tinanggap na ng mga senador ang paghingi ng tawad ni Carrion. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. 34 na araw na lang Pasko na. Ma-enjoy na sa Quezon City ang Christmas pasyalang may immersive lights at sounds. Saksi si Oscar Oida. Kung Christmas pasyalan ang hanap nyo, may bagong pasyalan sa Quezon City. Aabot sa 2.5 million immersive lights and sounds ang bubungad sa mga mamamasyal sa Eastwood. Bida rin ang kanilang unique na 20-foot metallic chrome Christmas tree na nakakabit sa umiikot na frame. May samot-saring pailaw rin at mga tugtuging pampasko. Nakabubusog din sa paningin ang Christmas installation sa Cavite. Bida ang higanteng Christmas tree na puno ng Christmas lights. Nandyan din ang reindeers, candy canes at mga higanting regalo. Ang karwahing pangprinsesa at ang kanilang garden na puno ng dekorasyon. Hindi rin tinipid ang pailaw sa Occidental Mindoro. Pati ang kanilang tulay may iba't ibang kulay. Pero kung ang mga pasyalan, Christmas mode na, ready na rin ba ang inyong budget para sa Noche Buena? Batay sa Noche Buena price guide ng DTI, may 100 pang Noche Buena ang nagmahal kumpara noong 2022. Kasama sa nagmahal ang ilang brand ng hamon, fruit cocktail, mayonnaise, all-purpose cream, pasta at tomato sauce. We were able to talk to manufacturers and retailers and pinakiusapan po natin sila na kung maaari, wag muna sila mag-increase ng presyo, especially sa mga basic BNPCs until December 31. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Magsasama sina Christian Bautista, Rosel Nava at Jose Marie Chan sa isang Christmas concert. Excited po sila sa handog na Christmas songs para sa mga manonood. Bukod sa Christmas songs, kakantahin din nila ang ilan sa kanilang mga sikat na awitin. May handog din Christmas concert ang grupong Aegis. Nasa bansa naman ngayon ang international singer. Ayan, yan po si David Pomeranz. Meron din po siyang concert series sa Pilipinas. May ipinaliwanag si Miss Universe Philippines Michelle D. Kasunod yan ang biglaang pag-alis niya sa isang TV guesting abroad. Ayon kay Michelle, sumama ang kanyang pakiramdam kaya kinailangang umalis at bumalik na sa hotel. May iniwang mensahe ang beauty queen at sinabing love, empathy and kindness over everything. Hindi lang sa pagiging nurse, kundi pati sa pagiging negosyante, kumakareer ang isang Pinay sa Dubai. Puhunan niya ang sipag, tiyaga at konting diskarte para makamit ang pinaka-mimithing success! Ang kwento ni Juna Balungkas, may mga linggong wala siyang trabaho noong COVID pandemic, kaya naisipan niya magtayo ng restaurant. At ang specialty nila, buns na maikukumpara sa siopaw sa Pilipinas. May iba't ibang feelings ang bao buns gaya ng shrimp, chicken at beef. Ayon kay Juna, bata pa lang siya, may karanasan na siya sa pakikihalubilo sa mga customer dahil tumutulong siya sa kanyang ina noong meron pa silang karinderya. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sama-sama tayong magiging saksi!
Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.